General, I mean, we in the media, and I guess some other people know who owned that Gulfstream, but I don't think we ever got official confirmation. So as you said, since 1 year, halos 1 year na rin tong pag-arrest, maybe you can also now confirm. Kung sino nga. I do think, Puro I think speculation you're lang kami. barking at the wrong tree, madam. Hindi yung, I don't think na ako ang magiging authority para magsabi kung sino talaga may-ari ng aeroplano na ginamit. OMG mga kababayan, itong si Tory ay nautal na. Sino nga bang may-ari nitong Gulfstream o aeroplano na nagdala kay Tatay Digong dyan sa Daheg? Pakinggan natin naman si Auntie Claire. Last question, the airplane. Okay. Because this was brought up rin by Attorney Baligod. Sino ba nagbayad talaga ng aeroplano? Because you can now stock Anong flights. aeroplano? Yung airplane, yung Gulfstream that took former President Duterte to The Hague, to be clear. And to be clear, sino daw nagbayad doon? Because often that is also used by the President, Bongbong Marcos, in his travel. So maybe it's a rental, pero who paid for that trip? Not me. Yeah, but Yeah, but who? OMG mga kababayan, nabutata, nautal si Auntie Claire, not me. Parehas po sila ni Tory Ring, mga kababayan, ang mga napakadadaldal. Pero pagdating po dito sa tanong kung kanino, sino ang may-ari nito pong eroplano nagdala kay Tatay Digong, hindi po nila kayang sagutin. Same na same po sila. Sabi pa ni Auntie Claire, not me. Oo, hindi talaga sa'yo yan kasi wala ka namang perang pambili dyan. Pero yung mga nakatanggap ng malita, I think talagang kaya nilang bilhin yan, mga kababayan. Naku po, gusto nyo bang malaman kung sino yung may-ari dyan? At naiisip nyo na bang naiisip ko, mga kababayan, Daddy Abri Kuneng, ang ito pong si Saldico ay mukhang pupunta na po dyan at mag-witness para kay Tatay Digong. Good news po ito, mga kababayan. Tutukan po ninyo dahil mayroon pang ipapakita sa inyo na malamang ito na po mga kababayan ang sagot. Tingnan nyo po, may just in po dito. May just in po rito. Ano itong just in ng SMNI Nightlife News? Grabe po ngayon ang ating pag-uusapan. Tutukan po ninyo mga kababayan sapagkat mahalaga pong inyong malaman ito na pangyayaring ito ngayon. Sapagkat makikita po ninyo kung saan na po ngayon papunta ito pong si Tatay Digong. Sapagkat baka, ito po sa Friday, bukas na yan tama, Friday 27, baka si Tatay Digong ay makauwi na po dito sa ating bansa, mga kababayan. Dahil ito na naman, may panibago na namang pabor ang binigay ng ICC, para kay Tatay Digong. Iyan po lahat ang ating pag-uusapan, kabayan. Huwag ka pong bibitaw sa bidyong ito dahil napakahalaga kung isa ko pong supporter nagmamahal kay Tatay Digong. Karapat-dapat mo po itong panoorin, kabayan. Nako po, ito na ang ating hinihintay. Ito na ang ating hinihintay, ang The Day of Reckoning. Kabayan, magpapasalamat po muna ako bago natin tunguhin ang mga detalye ng ating pag-uusapan. Salamat po sa lahat ng walang sawang nagla-like, nag-share sa ating mga video. At kung bago ka lang sa aking channel, paki-share mo naman, paki-like mo na rin ang ating video. Thank you sa iyo, kabayan, Eto na po. Si Attorney Baligod nga po, mga kababayan, ay nagtugo na po sa ombudsman. Nagtungo na po sila sa ombudsman, kabayan, para nga po magreklamo, formal na po maghain ng reklamo. Panoorin po muna natin itong video na ito. Walang ibang pwede namin pagsumitihan. Hindi po pwede po sa DOJ. Lalo na hindi rin po sa Senado o sa Kongreso. Walang, maski sa Regional Trial Court, walang ibang opisina na po pwedeng tumanggap at magproseso ng complaint na ito kundi ang Office of the Ombudsman. Sir, sinong inirereklamo ninyo? Ano po yung reklamong inihain ninyo o nirefer nyo lang ito para imbestigahan ng Ombudsman? Okay? Nirefer namin sa Office of the Ombudsman para magkaroon lamang ng prima facie proof na merong offense na punit at ang mga napangalanan doon ay maaaring guilty sa mga offenses na ito. Ano ang mga offenses na ito? Ito ay mga pupwedeng violations ng Republic Act 3019 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Number 2, yung Republic Act 6713 na nagbabawal na tumanggap ang mga opisyal ng kahit anumang regalo
at kailangan ang isumite nilang SALN o yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ay dapat totoo at hindi falsifikado. Ang basehan po namin ay tumanggap sila ng milyon-milyon na pera pero hindi po yan naipakita sa kanilang SALN. At pag mag-iimbestiga pa ang ombudsman, ay maaaring makita nila na merong malversation at saka bribery. Attorney, mga ilan po yung nakalagay doon sa ni-refer nyo dito na complaint para po dito sa na nakalagay mismo doon sa affidavit? Okay, nakapangalan, bibigyan namin kayo ng kopya ng affidavit, no? In soft copy lang kasi medyo marami, no? Apo. Ilan Ilan? doon ang mga senador parang 7 at ang mga congressmen ay 26. Okay. Nako, teka. Sino kaya itong mga senador? 7, mga kababayan, ang mga senador. At 26 na mga congressman. Halaka. Eto na po ang day of reckoning, mga kababayan. Sino-sino kaya ito? At maliban dyan, may mga ibang opisyal ng gobyerno katulad ng taga-Bucor, taga-Department Teka, taga-Bucor, Katapang, present! Yari! of Agriculture at sa ngayon, yun ang maalala ko. Hoy, Department of Agriculture, di ba si BBM dati rin siya naging sekretary ng Department of Agriculture? Nako. Bakit po nasama siya sa lista? 2025 po na lista. Nagkaroon po ba ng error dito sa affidavit? Can you clarify that, sir? Noong ginawa ko kasi itong affidavit para sa kanila, base sa kanilang salaysay, ang nabanggit kasi nila, yan si Congresswoman De Lima, no? Isa-isa. At I think mga 10 beses na ni-review nila, no? Every week, bumabalik ako sa kanila, binibigyan ko sila ng draft, etc. Ngayon, si Congresswoman Laila De Lima ay nakikita kasi na nakikipagpulong sa Unit Town A sa Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Nako, Saba, ayan na, nakikita ka daw nakikipagpulong sa townhouse sa Manila Polo Club. Ano 'yon? Ano ang mirina niyo sa baba? Ay. At yung mga pumirma sa affidavit, sila kasi yung naghahanda ng pera, sila yung nagdadala, sila rin yung nagbabantay, no? At bago ang meeting, dinadala sa loob ng meeting place. At Agoy, napakatindi nitong mga ebidensya na ito dahil sila po mismo, hindi lang po basta ebidensya, sila po mismo ang pumirma sa affidavit na ito at sila mismo ang naghahanda ng mga pera para lamunin sa meeting nila Saba. At sarap ng Saba na ito. Mamahaling Saba. Tuloy. makikita nila na yung bitbit nilang mga bagong bagahe na may pera. Paglabas ng mga nagmi-meeting doon, ay bitbit na rin nila Nako. ang kaparehong paper bag o maleta man yan. At isa si Congresswoman Laila De Lima na nakita nila mismo, eyewitness, na nagdala ng paper bag na may salapi sa loob na hindi magkukulang na 5 milyon. Agay mga kababayan, mismo daw si Dilima ang kasama, no, ang nagbitbit ng pera ng paglabas nung mayroon pong laman na 5 million ayon po dito kay Atty. Libby Baligod at kasama po yan sa affidavit nito pong 18 na ex-marines. Nako, yan na po mga kababayan. Kasi nga po marami ditong mga naninira, sinasabi, papreskon lang kayo, hindi naman totoo yan. Wala naman po matibay na mga basihan yan. Dalhin nyo yan sa tamang forum. Ito na nga, dinala na nga po sa ombudsman. So ano naman sasabihin nila ngayon dito? Paninira? Tingnan nyo, kasi may mga hawak silang ebidensya eh. Pakinggan ninyo, imbestigahan ninyo. Marami dun sa mga nababanggit na nasa listahan, tinatawag nila na kasinungalingan, hindi totoo, at meron pa nagsasabi wala raw kredibilidad itong na mga hawak ninyo na 18 na ito lahat, attorney. Normal po na yan ang sabihin ng mga naaakusahan. Katulad din po noong PW scam noon, na ganyan din ang sinasabi ng mga mambabatas natin na pineke ang firma ko, walang kredibilidad, sina Ben Harloy,
Normal po yun na depensa nila. Kaya po minarapat namin na idulog ito sa tamang ahensya ng gobyerno, ang Office of the Ombudsman, dahil ito lamang ang pwedeng magsagawa ng isang investigasyon. Pero nababanggit si Ombudsman dun sa mga, may ganun ba na nababanggit si Ombudsman pagkatapos kay Ombudsman pa kayo nagpunta? Oo, nabanggit si Ombudsman Remulla dahil sa bahay niya nagkaroon ng isang meeting ang mga taga-ICC. Dahil ang obserbasyon po namin, lahat ng places, lahat ng lugar kung saan nagmi-meeting ang mga ICC investigators ay mga pribadong lugar, no? Wala naman silang pinuntahang public office. Kaya sabi ko nga, wala tayong choice eh. Hindi ko naman pwedeng dalhin sa DOJ. Ayan mga kababayan, booking na dito si Remulla. Nakita daw na sa bahay niya itong mga ICC nagpupunta at nagbi-meeting sa iba't ibang mga private places kasama ang ICC. Nako po. Dahil speaking of ICC, balikan na po natin ang ICC mga kababayan. Ayun nga po kanina, linawin na po natin, nag-file na po, nagtungo po dito sa Ombudsman, ito pong si Attorney Levy Baligod, bit-bit po niya ang affidavit nito pong 18 ex-Marines na lahat nga po dito ay halos completos ricados. Ang buong gobyerno ni Bangag Jr., mga kababayan, ay sabit, sangkot, no? Lahat po, kasama ng mga vloggers dito, may media na pangalanan mga kababayan no? May sinasabi silang media, no? Hindi lang pinangalanan kung sino mga media. Pero perhaps, nararamdaman nyo naman siguro, marami po mga media na nililihis po ang tunay na balita, kabayan. Now, babalikan na natin, magtungo na po tayo ngayon doon po sa Dahig. Sapagkat ang Dahig po ngayon, mga kababayan, ay mukhang hindi na po patatagalin si Tatay Digong. Baka bukas, magdidesisyon na po silang pauwiin na si Tatay Digong. Ipakita ko muna sa inyo ito mga kababayan na isa na namang panalo na naman, paunang panalo, paramdam na ng ICC para dito kay Tatay Digong. Sapagkat kung hindi po nila papakawalan si Tatay Digong, mas lalo lang pong malalantad, mas lalo lang po silang mabubulgar sa buong mundo ang kanilang katiwalian na sila po ay tumatanggap di umano ng pera galing sa tax ng mga Pilipino. Grabe di umano. May mga affidavit naman. Ayan na nga, nagtungo na nga sa Ombudsman, ito pong si Attorney Levy Baligod. Dahil dyan, siguro, na-threaten na itong Ombudsman, itong ICC, kaya ito. Sabi rito mga kababayan, dito ko na lang basahin itong post na lang ng Isimen Integrated News. Pinayagan ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag nang dumalo sa kanyang detention hearing sa Biyernes, February 27. Ayon sa ICC, hindi mandatory ang presensya ng akusado sa sinasabing pagdinig, kaya itutuloy ito kahit wala ang dating Pangulo. Ayan po yung screenshot mga kababayan, at ito pa po, no? So official po ito, no? May mga pirma po ito ng ICC, at ayan nga po yung picture na yan. So kumpirmado mga kababayan, si Tatay Digong ay may pangalawang panalo po ito, may tuturing, kasi nga po ang gusto po nito mga animal na mga bayaran na mga witnesses, na mga sinungaling, na gusto daw po nilang pahiyain si Tatay Digong sa harap ng buong mundo. Kundi ba naman mga sandamak, mga tanga, nagpapahiya kayo, kayo nga mismo, kahiya-hiya kayo. Yung isang babae, di ba? Sabi niya, 2017 namatay. Tapos, 2019. Ano ba talaga ate? Yun maliwanag na sa mga script ninyo, hindi nyo na magkatugma-tugma. Kaya kitang-kita mga kababayan ang kanilang panluloko sa madlang Pilipino. At ito na, Just N. Ito nga po mga kababayan, ang Just N, sabi dito ng Batas PH, Lawyer Levy Baligod says he already filed a signed affidavit of the 18 individuals against lawmakers and other government official from Bucor in DE before the Ombudsman. Tumanggap sila ng milyon-milyon na pera pero hindi napakita yan sa kanilang salin. Nabanggit si Ombudsman Remulla kasi sa bahay niya nagkaroon ng meeting ang mga taga-ICC. Nakikipag-usap siya sa ICC, siya ang alter ego ng presidente when he was
Justice Secretary, he added. Baligod claims the money the money in question did not come from flood control projects but through different programs of the DA, DNR, and other government agency. Ay, grabe. Excuse me. Grabe mga kababayan. So ayan na, naglalabasan na po talaga dito lahat ng mga ebidensya at ang lahat po ng mga katunayan at nag-file na po at mga taong sangkot. At ang matindi po dito, itong si Boyeng Rimulya, dahil alter ego po ito ng Pangulo ni Marcos Jr. at sa bahay niya po ang ICC nakikipag-usap, nakikipag-meeting. Kaya naman pala, napaka-safe nitong ICC dito. Kasi nga, special treatment pala ito. Nang dahil dyan, hirap na hirap pong sumagot si Turi kung sino nga ba ang nagmamay-ari ng eroplano. I think that was already covered ng Yeah, General, ano na lang, kasi kayong nag-aresto kay President Duterte. At any point during the operations, medyo komplikado yun, ano? Meron bang natanggap ang PNP na funds from outside the PNP or outside the national government, from private or basta hindi galing sa executive? sa pagkahuli kay Yung, President Duterte. yung sa operation na yon, meron bang nag-contribute from private, yung halimbawa eroplano. Kanino ba yung eroplanong yon? Alam nyo, yung pagka-arrest kay President Duterte, that was 11 months ago, no? 11 months ago lang, wala Yes. pang 1 year yon. During the time, as I'm the chief. Sandali ha mga kababayan ha, tinan nyo, nauna na siyang tinanong kung kanino yung eroplanong yun, pero iniwasan niyang sagutin, di ba? Pero bandang dulo nitong video na ito, ay kukorner na naman siya. At pakinggan ninyo kung paano siya sumagot kung kanino yung eroplano na yon. Tuloy. Of the CIDG. Ang operation na yon ay napag-discussan na hanggang sa Senate hearing. Ando na rin, so many things were said Hindi and yung done. pag-aresto, yung pag-turnover, General. Yung pag-turnover kay President Duterte sa Interpol pala. Ang Isang po yun isang sunod-sunod na, that is a continuous operation from the morning na Yes. siya ay inaresto at hanggang sa siya ay madala sa Hague. So lahat ng yan, may Senate investigation na, may ginawa ng Kongreso, and so many fora ang nag-investigate niyan. So I think everything to be said about that can already be said. Ang tanong na lang ngayon kung ano the things that are to be said supposedly is ito na lang kung ano ang mga masasabi natin about dito sa confirmation of charges hearings. So walang natanggap ang PNP during the operation to turn him over Ayun na. from yung pondo yung operational expenses from outside the PNP or from outside the executive branch. I don't think, ako naman ay chief ng CIDG at the time, and I only operated within within the ambit of my office and without the resources that's given to that's available to me during the times as CIDG chief. Nauutal mga kababayan, nauutal sa Yung mga to. eroplano, Ayun na. General, would you know kung kanino nang galing yung eroplano? I think that was already covered ng congressional hearings. Hindi ko na ma-recall kung ano ang naging resolution nun dahil during the time na nandun na nagka-hearing ng gano'n, I don't think na natanong ako regarding that matter. General, we in the media, and I guess some other people know who owned that Gulfstream, but I don't think we ever got official confirmation. So as you said, since 1 year, halos 1 year na rin tong pag-arrest, maybe you can also now confirm. Kung sino nga. I don't think, Puro I think speculation you're lang kami. barking at the wrong tree, madam. I don't think na ako ang magiging authority para magsabi kung sino talaga may-ari ng aeroplano na ginamit. Okay. I mean, we at some point looked up the tail number anyways, pero okay. Yeah, General. Kita nyo mga kababayan, I think you are barking at the wrong tree. Ano yun? Bakit puno ka ba? Hindi ka naman puno. Ikaw yung diwata sa puno.
Ikaw ang diwata sa puno ng Paris na nilalangaw na ngayon. Sabi nga ng kadiwata mo, lilipas din yan, Tore. Lumipas na ang kasikatan mo. At ito na nga ngayon, mga kababayan, ito nga masasabi dito, no? Bakit parang di makasagot ng diretsahan si Nicolas Torre? Chill interview, no interrogation style. Wala naman itong interrogasyon, no? Walang chill lang ang interview, bakit parang hindi siya makasagot? Samantalang natin, hihilain ko yan, Torre. 2028. Baka magbago ang kanta mo, Torre, ha? Pwede bang, kung sintonado ka ngayon, pwede mo bang mag-aral ka ng kumanta ng maganda-ganda, Torre? 2028 na, malapit-lapit na, Torre. Konting panahon na lang yan, Torre. Ha? Konting panahon na lang yan. Okay? At ito pa, mga kababayan, bakit nasabi natin na mayroon pong just in? At ano po itong just in, mga kababayan? Kapapasok lang, matatandaan ninyo, may video na ipinalabas, ito pong mga kampo ng kalaban ni Tatay Digong. Anong video yon? Yung nandun si Tatay Digong na pinapakita sa video na mayroon pong naganap na patayan. Diyan nga po sa Agdao, di ba? Davao City. Now, nandoon si Tatay Digong sa CCTV, pinanunood ang CCTV, tapos nagsasabi si Tatay Digong na baka basig mo abot na sa imuha. Di ba? Yung parang pwedeng makarating sa iyo yan. One siguro, pagkakaintindi ko dumating sa iyo yan, baka makakarating sa iyo yan prosecutors. Which is, sinabi ng ICC na mga tanga-tanga, di ba? Ginamit nila itong ebidensya, mga kababayan, para sabihin na, kita nyo, talagang minastermind niya, binibidyo pa ang pagpatay. Di ba ang katangahan nitong mga ICC lumutang dito, mga kababayan? Ang katangahan nitong mga witnesses, ang kagaguhan nitong mga Pilipino na nagpunta pa dyan, na gumastos pa ng pera ng bayan, galing sa mali-malitang pera ng bayan. Grabe, Kaya si Trillanes talagang, Trillanes, may oras din, di ba? May araw din para sa paniningil ng bayan. Kung dati nakatakas ka sa paniningil ng bayan, this time siguro, pag si BP Inday na maging presidente, nako, marami-raming pera. Alam nyo, sa totoo lang, ako na-excite na ako. Pag sinabing si Vice President Inday maging presidente, sinasabi ng iba, nako, kawawa si Inday. Kawawang susunod na presidente dahil wala ng pera, limas na. Actually, mga kababayan, bago yan, tingnan muna natin ito tungkol sa limas na, nakwentuhan na rin lang natin. Ito po mismo, the BSP has finally spoken, no money to sparse the economy due to corruption under Marcos administration. Manila Bulletin po yan, no? The Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, said monetary policy has reached the limits of its effectiveness in reviving the Philippine economy, shifting the burden to the government to the implement fiscal reforms and address governance failures. Yan po, mga kababayan. So mismo, ang BSP po aminado na wala na pong pera ang bayan. Now, ako, kayo, diba? Maraming mga nagsasabi na ito daw ngayon magiging burden na daw, limas na, wala ng pera ang kaban ng bayan. Ako'y positibo ako na pag si BP Inday ang manalo, yayaman tayo. Bakit? Sigurado po masisingil lahat yan. Lahat ng mga ninakaw nila, maibabalik po yan sa bayan. Maibabalik po yan. Magtiwala lang po kayo, mga kababayan. Yung gold reserve na binenta ni Marcos Jr. na hindi malaman kung nasaan napunta, at saka yung pera ng PhilHealth, maibabalik po yan, mga kababayan. At ang isa pa dito, malamang masingil na po yung 203 billion estate tax ng Marcos Jr. na ito. Grabe. Di ba? Na-imagine nyo, mga kababayan, yung pera ng PDIC, yung insurance, di ba? Pera ng PhilHealth, yung mga perang nangawala, pati itong trilyon-trilyon na sinasabi dito ng nitong mga ex-Marines, di ba? May babalik lahat yan. Kaya, yayaman tayo, mga kababayan, magtiwala lang po tayo. Eto na, ano po ba itong just in na balita na ito? So ngayon, balikan natin. Naalala nyo na, di ba? Yung video na yon na nagpapakita na nandoon si Tatay Digong na para bagang pinapanood nila yung CCTV footage sa paggurgur nga sa doon sa Davao City. Now, ang pinapalabas nito ng mga witnesses, nitong mga nagpunta dyan sa ICC ng mga Pilipino, ibinigay sa ICC naman
At ito namang mga ICC, nagtanga-tangahan din, tatanga-tanga din, hindi rin nila vinalidate. At saka wala ba silang common sense para sabihin nila na para bagang, oh yan no, dinidikta pa ni Duterte mismo na naka-video pa. Di ba gago mga kababayan? O ano yon? Ito ngayon. Ito pala yung just in na yan. Basahin natin. Just in, nakikipag-ugnayan na ang isa sa mga abogado ng kampo ng depensa. Si Attorney Martin Dilgra sa journalist na si Ben Jason Tisyurna para sa paggawa ng affidavit laban sa inilabas sa video ng ICC prosecution sa confirmation of charges hearing. Ayun na mga kababayan yung video na yon. Ayon kay Tisyurna, ang video na ginamit ng prosecution ay walang kinalaman sa EJK. Yun na. Anya, kuha niya mismo ang video, ayun na nagpapakita lamang kung papaano ipinakita ni Pangulong Rodrigo Duterte nooy alkalde ng Davao City ang mga bagong high-tech CCTV sa lungsod, kung saan makikita sa footage ang ginawa ng mga suspect sa Agdao shooting. These are very strong imputation against the ICC prosecution, and I am trying to reach out for him to execute an affidavit sa ad ni Dilgra. Kinumpirma naman ni Tisyurna na nag-reach out sa kanya si Dilgra. Samantala, kasalukuyang nasa Dahig, Netherlands si Dilgra upang umalalay sa lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman sa presentasyon ng depensa sa susunod na pagdinig. Ayun na mga kababayan. Ang mismong kumuha ng video at alam ang konteksto ng video, ito daw po ay video na ginamit ng prosecution nang walang kinalaman sa EJK. Dahil kuha ito mismo, no? Siya daw po mismo ang kumuha at nagpapakita lamang ito na ang high-tech na CCTV ng Davao City, doon nga po ang isang video na pagpatay dyan sa Agdao sa Davao City. So ito po ay isang maliwanag na katangahan, kabubuhan, kagaguhan ng ICC kasama po ng kanilang mga kasabwat dyan ng mga Pilipino, ng mga Judas Barabas Istas, mga kababayan. At babalikan po muna natin ng konti si Auntie Claire kasi ang eroplano hindi niya po And talaga will alam. help the ICC investigators or bankroll any of the witnesses for the prosecution at all? Help the ICC in what way? I do not know. I was not informed of anything. What we know from the time that I came in as a Paras press officer, what I know is we just cooperated with the Interpol. Okay. But with the ICC, no. Or the witnesses, or the families victims. of the victims. To Are you help giving the any government. support? Yes, the DOJ or any Okay, government agency. the last thing that I've heard from the DOJ, that the government can help the Filipinos, the witnesses who are Filipinos. And Not- are we? Are Did we? Na ngayon, as of now, I do not have any update on that. If Kita niyo mga kababayan, DOJ, di ba? Binabanggit niya, no? O, kita niyo naman, di ba, yung sinampahan nila Attorney Baligo, di ba, DOJ rin? Di ba, DOJ? Mga kababayan? O, nabanggit si DOJ kasi nga, kay bahay ni DOJ noon, nagpupunta ang mga taga-ICC. O, idugtong natin dito yan. Sige, we'll follow you up on that. Yes, oo. Last question, the airplane. Okay. Because this was brought up rin by Attorney Baligot. Sino ba nagbayad talaga ng aeroplano? Because you can now stock Anong flights. aeroplano? Yung airplane, yung Gulfstream that took O, sino ba nagbayad ng Tigler? Tingnan natin kung kaya mo sagutin ang Tigler. former Okay. President Duterte to the Hague, to be Okay. clear. And To be clear. Sino daw nagbayad doon? Because often that is also used by the President, Bongbong Marcos, in his travel. So maybe it's a rental, pero who paid for that trip? Not me. Yeah, but Yeah, but who? Do you know who? And I do not know. You don't know. Oo. Can you find not out for Zaldico. us? Saldi ko. Saldi ko! Oh, saldi ko! Pagbabanggit kay saldi ko,
Hindi kay Saldico? Saldico! Parang iba ha? Iba yan ate ha? Ayan mga kababayan. Ayan po. Oy, sandali ha. Mukhang magkasintunog yata sila ni Tory mga kababayan. Parehas nila hindi alam kung sino ang nagbayad o sino yung may-ari ng eroplano at sino ang nagbayad para ipadala si Tatay Digong dyan sa daig. Same na same sila, no, mga kababayan? Ayaw natin kay Boyeng kasi si Boyeng isa dito sa nakikipag-ugnayan daw privately ayon kay Atty. Baligo, di ba? O, tingnan natin mga kababayan, sino nga ba? Ha? Si Saldico. Si Saldi nga ba mga kababayan ay possible na pumunta dyan sa ICC para mag-witness? At tandaan nyo po ha, ngayon na po yan, magpe-present na po ang sino? Ang defense na si Atty. Kaufman, no? At bubutatain na yung mga kasinungalingan kahapon nito pong presenta, nito pong mga kalaban. At bukas po, magdi-decide na Friday 27 na hindi pinayagan na nga po si Tatay Digong na hindi na po siya dadalo. Sabi siguro ng ICC, huwag ka nang pumunta rito kasi ang susunod mong puntahan paglabas mo dyan, sa Pilipinas ka na magtungo. Claim natin yan mga kababayan sapagkat may witness na po, credible witness, at yung hindi nila masagot-sagot ni Auntie Claire at ni Tore kung sino yung pupunta dyan, sino magdadala dyan, at sino yung nagbayad sa eroplano, malamang kabayan ay bukas or ngayon pupunta po sa ICC. Tingnan nyo po ito. May post po dito yung Dare to Ask. Ayon dito, si Saldico ay nasa Europe daw. And he reportedly appeared in Stockholm, Sweden for a notary public on January 15, 2026. Nako, isang tumbling na lang papuntang dahig. Kung totoo na si Saldico ang nagbayad, nag-host, and he accommodated the ICC team of investigators in the last 3 years sa Pilipinas, papaano kung sasabihin niya ito sa ICC? Wild thoughts lang. Imagine Saldico, Trillanes in Conte, biglang magkita sa dahig. Kabayan, diyan ka pa? Ano ang wild thoughts mo dito? Imagine kabayan, pag ito pong si Saldico, isang tumbling na lang, andyan na po sa dahig. Kasi matatandaan po natin, nung January 15, nag-submit po, nagpasa po ng affidavits, ito pong si Saldico, dyan nga po sa Sweden, di ba? At ito nga po ay nakarating dito sa Pilipinas. Di ba mga kababayan? So ito palang lugar na ito, yung Sweden, ay isang tumbling na lang yan papuntang dahig. What if mga kababayan, kung mula noong January 15 hanggang ngayon, February, isang buwan mahigit, inandyan na pala sa ICC or sa dahig itong si Saldico. At nag-aantay na lang ngayon or bukas para lumutang para dito nila ngayon isiwalat kung sino nga ba talaga ang may-ari ng eroplano at ano nga ba talaga ang kanyang partisipasyon dahil nagkakabit-kabit na po si Tore, si Claire, hindi po nila masagot kung sino ang nagbayad at kanino yung eroplano. Pare-parehas po sila mga kababayan. Pero alam natin, may eroplano, tama hindi? Yung eroplano na yon, minsan ginagamit din ni Marcos Jr. Kung hindi kay Saldico, ginagamit ni Marcos Jr., kanino? Ganun lang naman kasimple yun mga kababayan, di ba? Hindi naman natin kailangan pang sabihin kung kani-kanino yun. Kung hindi kay Marcos Jr., kanino? Kung hindi kay Saldico, kanino? Kasi hindi rin naman kay Auntie Claire dahil hindi sa akin, sabi niya, di ba? Si Tore, sabi rin naman ni Tore, hindi ko alam, you're barking up the wrong tree.
So kanino man? E di sa akin na lang, ayaw niya, aeroplano na yon. Tatanggapin ko yun. Di ba? Gets niyo, kabayan? Ano na? Ayan o, si Saldico. Pupunta na po yan, malamang. Baka nga ngayon, andun na yan sa dahig. Para katulad po nito, na isa pong witness, no? Na ginamit nila yung video niya na para i-present, para sabihin na si Tatay Digong daw ay binibidyo pa yung pagpatay. Grabe. Grabing katangahan. Ito po ay international katangahan. ICC. IKC. International Katangahang Kriminal. Correct, tama. Correct. Or palitan natin, IKK. Ano naman ang IKK, BMR? International Katangahan Kabubuhan. Paano naman kung IKKK? Uy, BMR, wag mong inano yan. Kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan, ano ba? Ng anak ng bayan. So, atin yan, kabayanihan yan ni Andres Bonifacio. Alam ko yan, BMR. Wag mo akong inano. Ay, hindi. Dito kay BMR, may kahulugan yan. IKKK. International Katangahan Kabubuhan Kagaguhan. Yan po ang meaning ng IKKK. Katangahan, Kabubuhan, Kagaguhan International. Di ba? Ayos ba? Pwede, mga kababayan? Benta ba? Alam nyo naman, paminsan-minsan yung mga joke ko, alam ko naman yung makakaintindi lang yan. Yung mga joke kasi natin ay pang mga intelligent, pang matatalino lang yan. Kaya pag hindi ka nakatawa, hindi ka tumawa, hindi ka natawa, alam mo na. Comment mo dyan, kabayan, kung naintindihan mo at natawa ka sa aking joke. Kung hindi, hindi ko problema yon. Problema mo yan. Hindi may mga kababayan, didadaan lang po natin sa konting joke-joke, no? Pero ito nga pala, mga kababayan, itong video na ito kaninang ginamit natin, ay ito po sa pinakamasipag din natin. Isa sa mga masisipag, nakasama natin si Ate Milbe at saka si El Bigotillo, si Brother Mike. Diba? Hindi ko rin pwedeng dalhin sa Senado, sa Kongreso o sa RTC kaagad. Walang ibang ahensya ng gobyerno. Sir, inirereklamo nyo rin si Ombudsman Remulla? Well, makikita niya doon na actually nakikipag-usap siya sa ICC. Siya ang alter ego ng presidente. At ang official statement ng Malacanang is that the government of the Republic of the Philippines will never cooperate with the ICC. And yet you have a high-ranking official of the government, no less than the Secretary of the Department of Justice, cooperating with the ICC. And we have a maxim in law that what you are prohibited to do directly, you cannot do indirectly. Sir, ano pong violation nun? Ano pong violation ng pakikipag-usap niya? Sandali ha, anong klaseng katangahan yun? Ay, sorry ha, sorry po doon sa nagtanong ha, hindi ko kilala kung sino yun ha. Hindi yun si Ate Milby ha. Sorry, reporter siguro yun, sa media siguro yun. Hindi ko, anong klaseng kabubuhan naman yun? Sorry ha, ano, pang IKKK ka rin ba? International, katangahan, kabubuhan, kagaguhan din na tanong mo? Para ba, anong masama doon? Ano ba, ikaw nga sa tingin mo, wala bang masama doon? Di ba? Sorry, mabuti na lang. Bihira na ako makapunta kasi dati napupunta tayo dyan. Pero parang siguro, pag ako siguro, ako sasagot dyan eh. At tatanungin ko rin yan eh. Bakit wala ka bang nakikitang masama doon? Okay lang ba yon? Okay lang ba yon? Yung may ibang sinasabi sa ginagawa, okay lang ba yon? Para sa'yo? Di ba mga kababayan, nakita nyo yung tanong niya? Narinig nyo yung tanong niya? Pag-ulitan natin. Anong masama doon? Sabi niya, di ba?
in law that what you are prohibited to do directly, you cannot do indirectly. Sir, ano pong violation nun? Ano pong violation ng pakikipag-usap niya? Then Secretary Remulla po. Ano daw yung violation nun sa pagkikipag-usap niya? Asaan din yung common sense mo? Anong prohibition? You know, if you look at Republic Act 3019, if you cause undue damage to a person, Ano pong damage nakakos niya by talking with the ICC? well, I will not tell you now the possible connection. Kasi merong kidnapping silang kinaso yung pamilya ni Duterte. Di ba? Merong pending case na kidnapping. There is what we call conspiracy or collusion. Kaya ayoko munang magkomento dyan. Sir, may nagpopondo raw sa inyo. Pero Yan mga kababayan, di ba? May allegation ng kidnapping. Hindi naman kasi taga-gustuhan ni Tatay Digong pumunta doon. Hinila siya ni Tory, di ba? So ano yon? Kidnapping yon. Against their will eh. nasa likod ninyo, kaya kayo kumikilos ito. Ano po sabi ko dito, attorney? Katulad ng sasabihin ko kanina pa, normal na akusahan nila ako ng kung ano-ano. May nagpondo sa akin. Pwede rin namang ilabas nila yung ebidensya nila na ako ay pinopondohan. I can open my bank account, they can inspect it, anything. Welcome. Ang galing ng sagot dito ni Attorney Baligod, mga kababayan, sa akusasyon sa kanya na pinupundan daw siya. Sige, buksan ninyo ang aking bank account at tingnan ninyo kung mayroon kayo makikita dyan. Di ba? Tiyak, for sure. Wala kayong makikitang malita dyan. Kung mayroon siguro, baka sandubag. Tayo dyan. Sir, yung sabi ni Senator Pete Lacson na hindi daw yung amount parang hindi siya accurate kasi kung sinasabi nito sa national budget, parang Ang sinasabi ni mathematical probability ng amount na sinasabi. Okay. Ang sinasabi kasi ni Senator Lacson, ang assumption niya, ang mga pera na ito ay galing sa flood control projects lamang. Marami pong ibang pinanggagalingan. Department of Agriculture, Department of Environment, no? Yung mga reforestation program, no? Yung mga irrigation projects, kasi ang pinupunto lang niya yung flood control eh. Pero meron tayong irrigation projects na maraming cost dyan. Nako. Okay, at makikita nyo naman, kahapon lang naglabas ng statement si Congressman Erice na di umano yung 2 billion na confidential fund ng customs ay kinuha daw ng ating presidente. Ay, grabe. Pati 200 million o 2 billion, ito ba yun? Na confidential fund ng Bureau of Customs, kinuha na naman ni Presidente. Grabe talaga, napakagahaman ng BBM. At ito na nga, mga kababayan, ang matindi dito ngayon. No? Lahat po ng mga sinasabi nila ay dokumentado. Ito na nga, nagpunta na po sila sa ombudsman at para nga po magsampa na po dito ng kaso. Ang problema, itong si Lacson, instead na mag-conduct na siya ng investigasyon ngayon, dahil 18 na po ito, binabaliwala mo lang Lacson. 18 po ito, na nagpormal po, nagpakilala. Tinanggap mo nga Lacson yung dalawa doon sa iyo na hindi mo nga pinakilala ang tunay na pangalan eh. Tapos tinabunan mo pa yung mukha. Samantalang itong 18 nagpakilala lahat, nagtanggal ng mga face mask, kilalang kilala. Tunay na pangalan. Ha? Tinataya ang buhay katulad din ni Sergeant Gotesa. Bakit Lacson? Bakit hindi mo maimbestigahan? Kung hindi mo kaya Lacson at hindi mo ginagawa ang tungkulin mo, mag-resign ka dyan. Ibigay mo na lang kay Marcolita yan. Para hindi ka naman lumalabas na nakakahiya at hindi ka naman matuluyan na talagang nagtatakip, isa ka sa mga nagtatakip dito. Kasi hindi nyo na pwede itong takasan. Ito na po talaga ang pinaka-issue ngayon. Kahit ano pa ang mga diversionary tactics na ginagawa ninyo, hanggang sa tumbong na nga ni BBM, pinangda-divert na sa kanyang mga tao, hanggang hindi na siya makatai, wala. Kahit mag-igit-igit ka pa, mag-igit-igit pa kayo lahat dyan. Ang flood control pa rin at ang corruption
ng sindikatong Bangag Administration ang patuloy na magiging multo sa inyo. Yan po mga kababayan ang ating napag-usapan. Kung ano po ang inyong reaksyon, opinion, komentaryo patungkol po sa ating napanood, huwag po kayo mahiya mag-comment sa baba. Pakilagay nyo na rin po ang inyong lugar kung taga saan kayo. At mapag-usapan po natin yan dito. Maraming salamat at hoping po tayo claim natin si Tatay Digong bukas. Sasalubungin na natin sa airport. Pilipinas, as always.